at about dito sa patungkol kay Darren Mayo II. Sa mga hindi nga po nakakakilala kay Darren Mayo II, ito ay isang Filipino-American 27-year-old na kung sa ay batay sa career history nito ay naglaro ito sa St. Clair CC Skippers NSCAA, Worldwide SM sa Crossover Pro-Am, Little Mountaineers sa ABA, at sa team ng puso sa FIBA 3x3. So batay sa skills sa nakita natin dito sa galawan nito sa court, 6'8" wing ito na mapagkakatiwalaan mo pagdating sa opensa sa labas. Bukod doon, may pagka-slasher din. So batay sa update ng Basketball Zone, interesado nga raw di umano ito na sumali this year sa PBA Rookie Draft, na kung saan kinumpirma nga ito nitong si Darren Mayo II dito sa Basketball Zone. So kung ganun, possible pag-interesan din ito ng mga teams dito sa PBA, lalo pat big man ito na isang athletic 6'8", dahil nga po sa amping husay rin ito ng player na to. Ang kagandahan dito walang kaarte-arte to, sanay sa larong basketball dito sa Pilipinas. Nakakatuwa lang din talaga sa player na ito, sanay na din ito dito sa Pilipinas, na kung saan maging sa kanyang transformation minsan sanay ito bumiyahe at makipaglaro din sa mga lokal sa iba't ibang lugar dito. So abangan na lang natin ang Filipino-American na si Darren Mayo II kung tuluyan at di magbabago ang isip na lumahok this year sa PBA Rookie Draft. Mainit na bakbakan sa laban ng Magnolia at Meralco. Sa nangyaring ang laban na ito, hindi pinaporma ng Magnolia ang Meralco, na kung saan tinambakan nga Magnolia itong Meralco. So sa nangyaring labanang ito at pagkapanalo ng Magnolia pinangunahan ng angas ng tondo ang Magnolia na siyang kumamada ng 27 points, na kung saan nakuha nga nila ang kanilang pang-anim na sunod na panalo. So mula nga simula ng laro hawak na ng hotshots ang kalamangan, kung saan sa pagpasok ng last quarter doon tuluyang umarangkada ang koponan, na kung saan isa sa pinaka naging matinding init sa larong ito doon sa pagkakainitan ni Cliff Hodge and Xavier Lucero sa dalawang natitirang minuto ng laro. So itong pangyayaring ito isa sa talaga namang sobrang pinag-usapan dahil sa ginawang ito ni Cliff Hodge, na kung saan maraming nakapansin na parang isang signature move sa WWE ni Randy Orton itong ginawa niya. Yun bang RKO move? Di umano sa mga biroang nagkomento ng mga nakakita ng pangyayaring pisikalang ito. Kaya naman sa larong iyon dahil sa nangyari, tinawagan ng flagrant foul si Hodge at penalty 1 naman kay Xavier Lucero. Kaya naman dahil nga po sa nangyari after ng game, nang ma-interview nga po itong si Lucero base sa pagkakaintindi natin dito sa nabanggit niya, di umano'y nananawagan ito sa PBA na parusahan si Cliff Hodge dahil umano sa ginawang dirty play sa kanya. So yun, pero kayo, ano opinion nyo rito? At dito tayo sa nakapanghihinayang na naging player ng Barangay Ginebra na si Julian Sargent. Ito yung player na nawala na lang ng bigla sa liga. Bago pa man nag-PBA, naging mahusay atong manlalaro dito sa UAAP para sa team ng De La Salle University. At bukod dyan, he was drafted in the 2017 PBA draft, na kung saan ay pumirma para sa team ng Northport Batang Pier. Pagdating ng 2018, napadpad ito sa team ng Barangay Ginebra via trade, kapalit nga po ni Paulo Taha. So sa pananatili niya nga po sa Barangay Ginebra, naging bench player nga siya dito, pero nakaranas naman siya ng kampyonato. So nakakapanghinayang lang din talaga ang player na ito dahil may malakas itong pangangatawan at talaga namang may outside shooting din, na kung saan po pwede mo rin sanang pangdepensa sa mga import dito sa liga. Kaya lang sa kawalan niya ng playing time, balita di umano umuwi na lang ito sa ibang bansa para makasama ang pamilya. At lumipas ang panahon, naging free agent ito, ni wala man din kahit isang team dito sa liga na kumuha sa kanya. So pero mukhang gumanda naman at hindi naman din nalalayo yung kanyang karir na tinahak ngayon sa ibang bansa. Dahil kung bibisitahin nyo yung Instagram post na to, mukhang naging basketball trainer nga siya doon sa abroad, na kung saan nagtitrain siya ng mga bata at maging mga basketball player na kinakailangan ng training.
bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.